Kamusta mga Kapinoms TV? Kapag sinabing mapanganib na hayop, ano agad ang naiisip mo? Ahas ba? Buwaya? O pating? Pero ang totoo, ilan sa mga pinakamapanganib na hayop sa Pilipinas ay hindi mo inaasahan. May maliliit, may maganda ang itsura, at may araw-araw mo pang nakakasalamuha. Dahil isa ang Pilipinas sa bansang may pinakamayamang biodiversity sa mundo, kasabay ng ganda ng kalikasan ang presensya ng mga hayop na kayang magdulot ng malubhang pinsala at mapanganib na sakit. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamapanganib na hayop sa Pilipinas, kung bakit sila mapanganib, saan sila matatagpuan, at kung paano tayo dapat mag-ingat sa kanila. Kaya bago ka magtungo sa dagat, gubat, o kahit manatili lang sa bahay, panoorin mo muna ang video na ito hanggang dulo. Dahil baka ang akala mong ordinaryong hayop ay hindi pala ganun ka-inosente. Simulan na natin ang countdown. Top 10. Philippine Cobra. Ang Philippine Cobra ay isa sa pinakakilalang makamandag na ahas sa bansa at hindi ito basta-basta. Matatagpuan ito sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas, lalo na sa mga bukirin, damuhan, at minsan ay malapit pa sa mga tirahan ng tao. Karaniwan itong nocturnal, ngunit kapag nabulabog, nagiging agresibo at handang umatake. Ang pinaka nakakatakot sa Philippine Cobra ay ang laso nitong neurotoxic. Ibig sabihin, inaatake nito ang nervous system ng biktima, nagdudulot ng hirap sa paghinga at posibleng respiratory failure. Alam nyo bang may kakayahan din itong dumura ng lason diretso sa mata ng kalaban na maaaring magdulot ng permanenteng pagkabulag kapag hindi agad nahugasan at nalunasan? Ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization at sa lokal na datos ng DOH, ang mga kagat ng cobra ay kabilang sa pinaka-critical na snake bite cases sa Pilipinas. Mabuti na lamang at may available ng antivenom, ngunit ang oras ang pinakamahalagang kalaban. Kapag naantala ang gamutan, maaaring ikasawi ng biktima ang kagat nito. Hindi likas na kumikitil ng buhay ng tao ang cobra, ngunit ang pagkawala ng tirahan nito dahil sa urbanisasyon ang nagtutulak dito na mas mapalapit sa tao, kaya mas tumataas ang panganib ng engkwentro. Top 9. Saltwater Crocodile. Kung may isang hayop na literal na kayang kumitil ng buhay ng tao sa loob lang ng ilang segundo, iyon ay ang saltwater crocodile. Kilala rin sila bilang buwayang dagat. Ito ang pinakamalaking reptile sa buong mundo at matatagpuan sa mga estuaryo, ilog, bakawan at baybaying dagat ng Mindanao at Palawan. Ang lakas ng kagat ng saltwater crocodile ay kabilang sa pinakamalakas na naitala sa Animal Kingdom. Kapag kumagat ito, bihira ang makaligtas. May kakayahan itong magtago sa ilalim ng tubig na matagal, naghihintay ng tamang sandali bago umatake. Kadalasan, ang mga biktima ay mga mangingisda o residente na naliligo o tumatawid lang sa ilog. Ayon sa ulat ng International Union for Conservation of Nature at lokal na wildlife authorities, bagamat protektado ang species na ito, nananatili itong isa sa pinakamapanganib na hayop sa bansa dahil sa territorial behavior nito. Kapag pumasok ang tao sa teritoryo nito, kahit hindi sinasadya, maaaring mauwi iyon sa trahedya. Ang presensya ng buwaya ay paalala na ang mga anyong tubig sa Pilipinas ay hindi basta playground. Ito ay tahanan ng mga nilalang na mas matanda pa sa kasaysayan ng tao. Top 8. Box Jellyfish. Ito na naman mga Kapinoms TV, ang box jellyfish. Na sa unang tingin, parang inosente at maganda ang box jellyfish. Halos parang lumulutang na salamin sa dagat. Ngunit huwag magpapalinlang sa itsura nito. Dahil ang box jellyfish ang isa sa pinakamapanganib na hayop sa karagatan at may mga species nito na naitala sa karagatang Pilipino, partikular sa Visayas at Mindanao. Ang galamay ng box jellyfish ay may libo-libong nematosis, maliliit na harpoon na puno ng lason. Kapag nadikit sa balat ng tao, maaari itong magdulot ng matinding sakit, pagkasunog ng balat, at sa malalang kaso,
cardiac arrest sa loob lamang ng ilang minuto. May mga ulat na ang matinding lason nito ay kayang kumitil ng buhay ng tao bago pa man makarating sa ospital. Ayon sa Marine Biology Studies at mga babala ng WHO, ang panganib ng box jellyfish ay mas mataas sa mga mabababaw na bahagi ng dagat, lalo na sa panahon ng tag-init, kung kailan mas marami ang naliligo at naglalayag. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang baybayin sa Pilipinas may mga warning signs at vinegar stations, dahil ang suka ay napatunayang nakakatulong upang ma-neutralize ang hindi pa pumutok na nematosis. Top 7. Stonefish. Kung ating pag-uusapan ang mga hayop na eksperto sa pagtatago, wala nang tatalo pa sa stonefish. Matatagpuan ito sa mga coral reef at mabuhanging bahagi ng dagat sa Pilipinas, at halos hindi mo ito mapapansin dahil kamukha nito ang isang ordinaryong bato. Ngunit sa likod ng tahimik na anyo nito ay ang pinakamakamandag na isda sa mundo. Mayroon itong matutulis na tinik sa likod na naglalaman ng napakalakas na lason. Kapag naapakan, ang lason ay maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga, pagkasira ng tissue at sa bihirang kaso, pagkasawi. Maraming mangingisda at turista ang nagiging biktima nito dahil sa aksidenteng pag-apak sa mababaw na tubig. Ayon sa mga ulat ng marine toxin studies, ang sakit na dulot ng stonefish sting ay inilalarawan bilang isa sa pinakamasakit na karanasan sa larangan ng marine envenomation. Mabuti na lamang at may anti-venom na rin laban dito. Ngunit tulad ng ibang lason, kritikal ang agarang gamutan. Ang stonefish ay paalala na hindi lahat ng panganib sa dagat ay gumagalaw o umaatake. Ang iba ay tahimik lang na naghihintay. Top 6. Reticulated python. Ang reticulated python ang pinakamahabang ahas sa mundo at isa sa pinakamalaki ring reptile na matatagpuan sa Pilipinas. Makikita ito sa mga kagubatan, latian, at minsan ay sa mga lugar na malapit sa komunidad, lalo na kung may alagang hayop na maaaring maging biktima. Hindi makamandag ang python, ngunit wag itong maliitin. Ang lakas nito ay sapat upang sakalin at lunukin ang isang tao, lalo na ang mga bata o maliliit ang pangangatawan. May mga dokumentadong kaso sa Southeast Asia kung saan ang reticulated python ay umaatake at nakakadisgrasya ng tao, lalo na kapag nagulat o nagutom. Ayon sa mga herpetological records at wildlife incident reports, bihira ang ganitong insidente. Ngunit posible, lalo na sa mga lugar kung saan nasisira ang natural na tirahan ng ahas. Kapag nawalan ng sapat na pagkain sa gubat, napipilitan itong lumapit sa mga pamayanan. Ang reticulated python ay hindi kontrabida ng kalikasan. Isa itong mandaragit na sumusunod lang sa likas na batas ng survival. Ngunit kapag nagtagpo ang landas ng tao at ahas, ang resulta ay maaaring maging trahedya. Top 5. Blue ring octopus. Ang blue ring octopus ay isa sa pinakamapanganib na nilalang sa karagatan ng Pilipinas, kahit nakasinlaki lamang ito ng palad ng tao. Matatagpuan ito sa mga mabababaw na bahura at tide pools, partikular sa Visayas at Mindanao, kung saan madalas mag-snorkeling at mangisda ang mga tao. Ang tunay na panganib ng hayop na ito ay ang tetrodotoxin, isang lason na libu-libong beses na mas malakas kaysa cyanide. Kapag nakagat ang isang tao, maaaring mawalan agad ng galaw ang mga kalamnan, huminto ang paghinga, at mauwi sa pagkasawi sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mas nakakatakot pa rito, walang kilalang antivenom laban sa lason na ito. Ayon sa mga ulat ng Marine Toxin Research at National Geographic, maraming biktima ang hindi nasasawi sa mismong lason, kundi sa kakulangan ng agarang respiratory support. Dahil maliit at maganda ang itsura ng octopus na ito, may mga taong nahihikayat pang hawakan ito. Isang maling desisyon na maaaring maging huli na. Top 4. Cone snail. Isa pang tahimik na nakakasawi sa dagat ng Pilipinas ay ang cone snail. Karaniwan itong nakikita sa mabuhanging bahagi ng dagat at coral reefs, at madalas na pagkakamalang ordinaryong shell.
Ngunit sa loob ng maliit na kabibi nito ay nakatago ang isang harpoon-like tooth na kayang mag-inject ng napakalakas na lason. Ang lason ng cone snail ay direktang umaatake sa nervous system. Kapag natusok ang isang tao, maaaring makaranas ng matinding pananakit, pamamanhid, paralysis at sa ilang kaso, pagkasawi. May mga species ng cone snail na tinaguri ang cigarette snail dahil ayon sa kasabihan, sapat lang ang oras mo para manigarilyo bago ka tuluyang mawalan ng buhay. Bagamat simboliko ito, ipinapakita nito kung gaano kabilis ang epekto ng lason. Batay sa pag-aaral sa marine envenomation at ulat ng WHO, bihira ngunit napakadelikado ang mga insidente ng cone snail sting lalo na sa mga mangingisda at kolektor ng shell. Tulad ng blue ring octopus, wala ring tiyak na antivenom laban sa lason nito. Top 3. Giant Centipede. Kung takot ka sa gumagapang sa lupa, mas lalo kang mapapaatras sa giant centipede. Ang species na ito ay karaniwang matatagpuan sa buong Pilipinas, mula sa kagubatan hanggang sa mga bakuran at minsan ay sa loob pa ng bahay. Umaabot ito ng higit 20 sentimetro ang haba at kilala sa pagiging agresibo kapag naistorbo. Ang kagat ng giant centipede ay hindi biro. May taglay itong venomous porcipules na naglalabas ng lason na maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga, lagnat, at sa mga sensitibong individual, allergic shock o anaphylaxis. May mga naiulat na kaso ng pagkasawi, lalo na sa mga bata at matatanda. Ayon sa toxicology at arthropod bite studies sa Southeast Asia, ang panganib ng giant centipede ay hindi dahil sa dami ng biktima, kundi sa biglaang pag-atake at tindi ng reaksyon ng katawan. Isa itong paalala na hindi lang malalaking hayop ang dapat katakutan. Minsan, ang panganib ay nasa mismong sahig ng iyong bahay. Top 2. Aso na may rabies. Isa sa pinaka-nakakalungkot ngunit pinakamapanganib na hayop sa Pilipinas ay hindi galing sa gubat o dagat, kundi sa mismong komunidad, ang asong may rabies. Taon-taon, libu-libong Pilipino ang nakukunan ng rabies exposure at daan-daan ang nasasawi dahil dito. Ang rabies ay isang halos 100% fatal na sakit kapag lumabas na ang sintomas. Ibig sabihin, kapag hindi agad naturukan ng post-exposure vaccine ang isang taong nakagat, halos wala ng pag-asang mabuhay kapag nagsimula ang hydrophobia, delirium at seizures. Ayon sa Department of Health at World Health Organization, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may mataas na rabies incidence sa Asia. Ang mas masakit na katotohanan ay preventable ang rabies, bakuna sa aso, responsableng pag-aalaga at agarang gamutan ang susi. Ngunit kapag napabayaan, ang simpleng kagat ay maaaring maging hatol sa buhay. Top 1. Lamok. Sa ating top 1, narito ang hayop na pinakamaraming nakitil na buhay sa Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng kagat na marahas, kundi sa pagdadala ng sakit. Ang lamok, partikular ang Aedes species, ang pangunahing tagapagdala ng dengue, Zika, chikungunya, at iba pang viral diseases. Taon-taon, libu-libong kaso ng dengue ang naitatala sa bansa at daan-daan ang nasasawi, lalo na ang mga bata. Ang kagat ng lamok ay tila walang halaga sa umpisa, ngunit ang virus na dala nito ay maaaring magdulot ng internal bleeding, organ failure, at pagkasawi. Ayon sa World Health Organization, ang lamok ang pinakamapanganib na hayop sa buong mundo at hindi ligtas ang Pilipinas sa katotohanan ito. Mas mapanganib pa ito dahil nakatira tayo sa tropical climate na pabor sa mabilis na pagdami ng lamok. Isang maliit na ipis ng tubig sa bakuran ay sapat na para magsimula ang isang outbreak. Ang top 1 na ito ay nagpapaalala ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng delikado ay malaki o nakakatakot tignan. Minsan, ang tunay na panganib ay pangkaraniwan, tahimik at palaging nasa paligid. At iyan ang 10 pinakamapanganib na hayop sa Pilipinas. Mula sa tahimik na karagatan hanggang sa masisikip na komunidad,
Malinaw na ang panganib ay hindi laging nakikita at hindi laging malaki o mabangis ang itsura. Ang mahalagang tandaan, hindi kaaway ang kalikasan. Ang mga hayop na ito ay sumusunod lamang sa kanilang likas na gawi. Kadalasan, nagiging delikado lamang sila kapag nawawala ang kanilang tirahan o kapag ang tao mismo ang lumalapit sa panganib nang walang sapat na kaalaman. Kaya ang tunay na proteksyon ay impormasyon. Kapag alam mo kung ano ang dapat iwasan, kung kailan dapat mag-ingat, at kung paano rumesponde kapag may emergency, mas ligtas ka at mas ligtas din ang iba. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan na kaalaman tungkol sa Pilipinas, kalikasan at mga bagay na dapat nating malaman bilang isang responsableng mamamayan. Hanggang sa susunod mga Kapinoms TV, mag-ingat, maging mapanuri at laging unahin ang kaalaman. Ito ang Pinoms TV.